Humarap sa media kanina mga alumni ng Lex Leonum Fraternitas na sinasabing sinalihan ni Marcos. Kinukundi na rin daw nila ang karahasan. Pero sa ngayon ay kinukumpirma pa raw nila kung mga miyembro nga nila ang mga sangkot. Nakatutok si Ian Cruz. Ilang araw na mula nang mamatay ang umano'y hazing victim na si Mark Andre Marcos. Mula nung Lunes, naging mailap ang mga miyembro at opisyal ng Lex Leonum Fraternitas. Pero kanina, humarap sa media ang mga alumni ng naturang fraternity. Di raw sila opisyal ng naturang frat, pero lumabas para kundinahin ng umano'y karasang nangyari kay Marcos. Our fraternity has never advocated violence, and we condemn hazing in the strongest possible manner. We extend our sympathy to the Marcos family and want them to know that we also seek the truth so that justice for Mark Andre Marcos may be served. Ayon kay Attorney Ariel Inton, ang mga alumni lang ng Lex Leonum Fraternitas ang kanyang kinakatawan. Iba naman daw organisasyon ng mga brad nilang kasalukuyang membro nito na nag-aaral pa sa ngayon. Wala raw silang alam sa sinasabing initiation rites na nangyari sa Dasmariñas, Cavite. Kailangan din daw nilang kumpirmahin kung mga miyembro nila ang mga kasama ni Marcos nung gabing dalhin to sa ospital na halos wala ng buhay. Inaalam din daw nila kung ang suspect na si Gian Angelo Veluz, third year San Beda Alabang Law student, ay opisyal ng fraternity nila. Di raw nila ito kilala. Si Gian Veluz, kilala niyo ba siya? No, I don't know him. Member ba siya ng Lex Leonum? We will confirm that. Inaamin niyo na ba na sa taga Lex Leonum yung mga involved dito? Unless we can confirm it exactly, nang walang doubt, saan namin sasabihin. Aminado naman si Attorney Inton na maging siya ay sumailalim sa initiation pero hindi raw ito masyadong pisikal. Pangako ng mga alumni ng Lex Leonum na tutulong daw sila sa investigasyon. Hindi rin daw nila pinoprotektahan ang mga kasama sa initiation rites. Paano itatago ng fraternity yon? Ng members of fraternity? Ayaw nga namin yan. Bakit namin tatago? Nadadrag na nga yung fraternity na yung pangalan fraternity. Ba't namin tatago? Sinabi mo rin kanina, no, tutulong kayo sa mga sa investigation. Paano? Kayo kung sakaling mapatunayan na sila yung nagsagawa ng initiation? We will initiate ways kung paano sila ma-reach out. Tutulong kami doon. Isa sa mga iniyak ng pamilya Marcos kung paano raw pinabayaan ng mga fratmen si Marcos sa ospital. Hindi man lang daw sila sinabihan ng frat at pilit pang itinago kung nasaan si Andre. We cannot speak on behalf of kung sino man yung involved. But we share that sentiment. Tama, dapat hindi iniwan. Sa pahayag ng De La Salle Medical Center, nang dalhin daw si Marcos sa kanila ng isang hindi kilalang babae noong gabi ng July 29, dead on arrival na ito, pero binigyan pa rin daw ng advanced life support. Ayon sa pahayag ng ospital, na-revive pa nila si Andre dakong alas 11 ng gabi at itinawag daw nila agad ang insidente sa Dasmariñas City Police. Pero dahil daw sa tindi ng tinamong bugbog sa katawan, ilang beses daw nag-cardiac arrest si Marcos hanggang sa pumanaw ito 2:43 ng hapon noong July 30. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.